Wait lang guys. Okay, let me share my screen. Okay, kita na ba yung screen ko? Okay na screen ka? Okay, Yes, pitching. Thank you. So what is pitching? So pitching is a business presentation by one or more people to an investor through email, letter, or more often impromptu conversation. Yung kunyari nakakita ka ng investor or alam mo siyang nagpopondo siya ng mga businesses. So pwedeng on the spot i-pitch mo yung iyong naiisip na venture idea. So the goal of business pitch is generally, of course, to secure the resources, lalo na yung financial resources, yung funding, para makapag-move forward tayo in our business plan and continue with already established business or venture. Kasi syempre, sa pag-aano naman talaga ng isang venture idea at doing a business, talagang malaki ang pagdating ng financial, yung capital. Kailangan mo talaga ng malaking halaga para makapagsimula. So, ang ginagawa, lalo na ng mga gusto talaga mag-business, lalo na kung wala silang capital, naghahanap sila ng mga investor, or mga pwedeng mag-provide sa kanila ng capital. So, why do you need to pitch? Of course, para ma-communicate mo yung iyong startup product or business model, and then ma-validate, kasi syempre, itong mga businessman or mga investor, so alam na nila yung mundo ng business, so mabibigyan kayo ng payo or suggestion kung anong mas maganda. So, ma-validate yung inyong understanding dun sa inyong mismong startup. And then, of course, mag-attract pa din ng mga stakeholders, na mga magpopondo sa inyo para magtuloy-tuloy ang yung inyong startup or business. So meron tayong dalawang klaseng pitch. We have this elevator pitch at saka pitch deck. So of course, yung dito, less than 90 minutes lang talaga. Kasi nabobore na yung mga investor mismo pag sobrang daming sinasabi, ang tagal ng usapan, so dapat mabilisan lang talaga. So, syempre, ang focus ng ating pitch parate is about the target market, yung problem na sinusolve natin, at ano yung proposed solution natin, and then the business model itself. Kung ano yung gagamitin natin. So, ito yung example ng sa elevator pitch. So, when you say kasi elevator pitch, parang kunyari sumakay ka ng isang elevator bago magbukas sa sunod na floor or yung bababaan ng investor mo na level ng floor, na i-pitch mo na sa kanya lahat. Nasabi mo na sa kanya lahat bago siya bumaba ng elevator. So, kunyari, nakasabay mo siya pagsakay ng elevator. So, bago bumukas or bumaba yung investor, na-pitch mo na sa kanya. So, ito yung isang example ng elevator pitch. So, most tourist booking online care about price, and hotels are one of the highest costs for when traveling. On the other hand, yung platform na Couchsurfing has proven that over 500,000 people are willing to lend their couches or spare bedrooms. So we have created a platform that connects travelers with locals, letting them rent our rooms or even their entire places. Travelers save money and locals can monetize their empty rooms. We just take 10% commission. So yan lang. Yan lang yung buong sinabi niya habang nakasakay or sila ng elevator or nakasabay niya sa elevator yung investor. So yan lang yung sinabi niya. Yan yung pagkaka-pitch niya. So napaka-unti. As you can see,
andyan yung problema. Ano yung sinabi niyang problema? High cost daw, yung traveling. Kasi nga, dahil ng mga hotel, kasi pricey naman talaga yung mga hotel pag nagja-travel tayo. Tapos, ngayon, sinabi nila, yung solution nila, na dun sa yung mga coach surfing, proven na 500,000 naman daw ng mga locals doon, yung mga taga doon sa pupuntahan, kanya mga taga Baguio, marami nagpupunta ng Baguio, yung mga taga Baguio, willing naman daw i-lend yung kanilang mga extra bed o kaya yung mga sofa or buong bahay, pwedeng paupahan. So, yun yung pinaka-solution nila. So, paano sila kikita? Yung kanilang platform. So, yung product nila mismo, mag-create ng platform na magko-connect dun sa mga nagtra-travel at dun sa mga taga Baguio or yung mga local na nakatira doon na willing magpa-rent ng mga bahay nila or spaces nila. Tapos paano sila kikita para dun sa ganitong platform? Kukuha sila ng 10% commission. So andun na lahat. That is the elevator pitch. So nandyan na lahat. So lahat ng kailangan sabihin sa investor ay nandito. Okay? So, yung pitch deck naman. So, itong pitch deck, mas mahaba, mas mahaba dun sa elevator pitch. So, nagkakaano to. So, eventually, kung titingnan nyo, yung inyong midterm pitch para lumalabas na elevator pitch. And then, yung magiging final pitch nyo, yun ang lalabas na pitch deck. Kasi ito ay yung 10 to 15 slide presentation that provides more details about customer experience, the product, financial highlights, and success matrix. So, ito naman ay dinideliver in front of a large audience and a couple of investor in a closed conference room. Ayan. So, yan yung pitch deck, which is, yan yung magiging final pitching nyo, So, anong nilalaman ng pitch deck? So, you have this problem, the solution, the product, the market size, the business model, so underlying magic, so yung mamaya madidiscuss yun, competition, better or different to sa mga existing products, marketing plan, team, or itong milestone nyo, traction or milestone. Pwede nyo ding ipakita. Kailangan niya makita ng investor kung for growth ba. So, ito yung example ng pitch deck ng Airbnb. So, ito yung slide 1 nila, yung parang pinaka-welcome presentation. So, ito yung problem, So, ayan nga, sinasabi nila yung price, yung hotel, So, yun yung mga nagiging nakikita nilang problema. And then, yung solution nila ay makapag-create ng web platform. Para makapag-save ng money, tapos makapag-generate ng pera para dun sa mga locals, tapos ma-share din yung culture kasi kung maninirahan sila through kasama ng mga locals, so mai-share talaga yung true experience or culture dun sa isang lugar na yon. So ito yung market validation, ito yung nakuha nila, on pag nila na validate na 630,000 dun sa coachsurfing.com ng mga sa site na yon. And then merong 17,000 dun sa Craigslist na nagpapaupa ng listing ng mga houses. So ito yung ating market size. Ito yung TAM Samsung. Kung tandaan nyo. So yung total availability ng total available market. Ito yung serviceable available market. At saka ito yung
market size lang nyo. Ano, for example nga ay, ito yung kabuuan, kunyari ay Calabarzon, ano, so sa Calabarzon, tapos ang kinuha nyo lang ay, sunod ay yung serviceable, syempre, within Batangas lang, ano, Batangas. Tapos, yung mismo market size nyo talaga, Batangas City. Ano, so, near total, ano nyo, Calabarzon for your total available market, and then, for serviceable area, Batangas Province, and then, yung pinaka-market size nyo, within Batangas City lang. So, so ito yung example ng product nila. Ito yung parang pinaka screenshot nung website nila. So search, review, listing, book it. So yan yung example ng screenshot ng product. And then the business model, yan. So ang business model nila, 'di ba, na send ko na sa inyo kung paano kayo kikita. So ito, yung through commission, so commission ang kanila. 'Di ba may mga premium tayo, may mga razor blade, merong direct sales, 'di ba? So may subscription. So sa kanila yung through commission na each transaction. So market adoption, so ano ba yung pwede nilang gawin? So pwede silang makipag-partnership, mag-create ng mga events, at saka mag-ano din ng mga posting, dual posting, pwede din. And then competition, sino ba yung mga competitors nila? So as you can see, dun sa ating y-axis, may affordable and then expensive. Sa x-axis natin, may online transaction and then offline transaction. So ibig sabihin pag offline, hindi ka pwedeng magpa-book through via email or yung sa net, So parang kailangan mo mismong wala silang online transaction. So offline. So medyo hassle 'yon. Nowadays pag sobrang busy ng mga tao, mas gusto nila yung mga online transactions. So as you can see sa competition, parang napakaganda ng position ng ating Airbnb. Kasi nandun siya sa quadrant, nasa quadrant siya ng affordable at pwede siya sa online transaction. Nandun siya sa ganung quadrant. Kasi as you can see dun sa y-axis, affordable side, and then sa x-axis, nasa online transaction siya. So, napakaganda ng kanyang positioning when it comes to market. Kasi, pag kunyari dun sa kabila, affordable, pero offline transaction, parang mahirap, pag lalo na kung busy ka, yung time na lang yun na para bago ka pa makapag-book kasi nga wala silang online transaction. Tapos dito naman sa mga online transaction na isa, o yung hotels.com, pero expensive naman. So, kailangan yung makita yung positioning nyo dun sa inyong mga competitors. So, ano ba yung mga competitive advantage nyo? So, yan, isang example, yung Airbnb, first to market talaga sila. So, nauna sila na mag-come up dun sa ganung So, kaya, napakamagandang nila yun na Tapos, kung yung kanilang platform ay easy to use, o competitive advantage din. So, ito yung pinaka-unique value proposition nila, So this is the unique value proposition ng Airbnb. So ano ba yung mga tips and strategies para sa successful pitch? Of course, kailangan yung i-research kung sino yung magiging audience nyo, Of course, and then dapat ready kayo sa mga answer slides, kung kailangan. O kaya yan, may mga graphics. As you can see, yung pitch deck, diba, na pinakita ko na PowerPoint presentation, less words, yun ang iiwasan natin. As you can see here, konti lang yung text, diba, more on mga logos, tapos explain lang, yan, as you can see, napaka-minimal lang yung laman nung
presentation nila. But syempre, mas marami yung sasabihin. Ano? So, mas kita agad nung mga audience nyo. Ano? So, yan. Use graphics, less text, and then stand out from the crowd. Again, so sa final pitch natin, tayo ay naka-business attire. Ano? And then prepare a product demo. Again, yung ang inyong minimum viable product ay dapat ready. Ano? Sa inyong final pitching. Kasi ipapakita niyo yan. Product demo. Okay. So, question po about pitching. Ay, may question po ba sa final pitching? Kasi, yun na po kasi ang sunod na natin pag-uusapan ay ang final pitch. Nasaan na ba yan? Hindi ko pala nailagay dito. So, wait lang. Final pitch. Ay, nasa downloads pala. Ano yan? May question about dun sa pitching. Saan ba yung ba't nawala? Ano ba yan? Final pitch. Nawala na naman. Uy. Saan ka? Nasa na ang final pitch template? Final pitch template. Pitch. Final pitch template. Ayan, ito. Okay, let me share. Share screen, share screen. Ayan guys, ito yung gagamitin sa final pitch deck na template. Ano, so, hindi, ito ay yung pagkakasunod-sunod lang, ano, kung ano yung laman. So, depende sa inyo kung may design yan or wala. Ano, so, ayan, yung startup name nyo, and then the problem, the solution, market validation, market size, product, business model, market adoption, competition, team, and of course, the thank you slide. Ayun. So, yun yung pinaka, 5 minutes lang to, no? So, 5 minutes lang po ang ating. So, bakit matagal yung oras natin? Kasi meron tayong Q&A. Ano? So, 5 minutes lang ang pitching. Ano, orasan natin, 5 minutes pitching. And then, may nameplate pa din tayo, ano? So, wag kakalimutan na mag-nameplate na naka-business attire, 5 minutes pitching. And then, wait lang ha. Ano pang hindi ko nakakalimutan sabihin. I-upload ko naman dito yung ano. And then dadalhin niyo yung inyong
product, kung meron kayong ginawang prototype or pwedeng video, hindi ko alam kung ano yung gagawin nyo, depende sa inyo. So, napakita ko naman sa inyo yung mga prototyping. And then, 5 minutes lang lahat. Dapat nakapagsalita ng lahat doon sa 5 minutes. The rest is for question and answer, a business attire, and then, ano pa bang kailangan kong sabihin? Ano pa ba ako nakakalimutan? Yun, executive summary. Dadalhin niyo din yung executive summary. Isang copy lang. Isesend ko din dun sa classroom yung sample or sa GC natin yung sample ng ating executive summary. Ilalagay ko din dun sa GC kung ano pa may mga kailangang anuhin. So that would be the last topic, yung about pitching and then the final pitch. Kasi nakapag intellectual property, nakapag intellectual property discussion na kayo last time. And then hindi ko kayo mamimit nga bukas 17 dahil ng mga meron kaming budget conference, tapos may mga inaayos din ako for RCS. And then that time din, October 24, hindi ko rin kayo mamimit. So yung time na yon ay it's your time para dun sa reminder ko yung BMC nyo, baka malimutan nyo. Deadline is sa 24 ng BMC. And then yung time remaining na yun din ay pwede nyo gamitin for your pitching. Kasi mag-start tayo ng November 14. November 14, face-to-face ang ating final pitch. November 14, November 21, and November 28. So, dapat ma-push through na natin to, matapos na natin to, para tapos na talaga tayo ng November, para meron kayo ng inyo na yung December para sa inyong mga thesis or PD. Or kung ano pa man ang inyong tatapusing requirement para sa ibang subject. So, nakita nyo na ba, may violent reaction ba dun sa about sa schedule? May mga representative po na mga nag-intern dito sa main campus. So, gumamit kami ng ruleta, ng wheel para dyan, na naka-shuffle talaga yung numbers. And then, inisa-isa naming spin para yung pagkakasunod-sunod. So, yun po yung kinalabasan. May violent reaction po ba tayo dito sa schedule na to? So, as you can see, ay meron tigda 25 minutes. So, 5 minutes for pitching and 20 minutes for Q&A. 20 minutes for Q&A. So, meron kasi din, minsan kasi medyo marami din tanong doon sa mga, lalo na doon sa product, ano gagawin, gagamitin, ganyan. So, that is 20 minutes. So, 5 minutes lang for pitching. Again, kailangan yung practicein na yung pitching nyo within 5 minutes. So, dapat makapagsalita lahat doon sa 5 minutes na yon. So, we have 16 groups, for day 1 na, which is November 14. And then 21, sa November 21, we have 8 groups lamang kasi half day lang ang mga panel. Ng 21, hindi sila available sa hapon. And then 28 ay 16 groups ulit. So may violent reaction ba dito sa inyong again, business attire ulit. Business attire with name tag. Ba't hindi ko pala nailagay dito? And then face-to-face with your executive summary and your minimum viable product or the prototype. Questions? Any questions po? Naku, sana nandito yung marami. Sana well represented ang mga person. Baka mamaya sasabihin hindi nila alam.
Questions po, clarifications. Roan? Dito ba si Roan? Wala pong question, ma'am. About the others? Magtanong po kayo, wag po kayong mahiya. Para po tayo ay malinaw. Kasi mamaya, may nagpapatanong po. Sabi ko, bakit nga ngayon? Ako'y nagtanong naman during the class. So, sige na po. Ano po yun? May clarification po ba tayo? So, again, parang defense po ito. Ha? Yung final pitching natin, may mga Q&A tayo, may questions. Siyempre, as an investor, hindi rin naman basta-basta ang investor na nakatunganga lang, So, ang mga investors din ay nagtatanong, they also ask questions. Kung ano. Questions po. Ano yun? Ano ba ka? O, sino daw yung group 40? Sino ba yung group 40? Ang group 40 ay sina Mikel, Cassandra, at Michael. Hindi ko po sila ma-mention po sa GC. Baka nga po wala silang tatlo dito. Parang nasa GC na yata sila. Hindi ba sila nasa GC na din sila? Hindi ko sure din kung na dito eh. Sad. Ayan, nandito si Sagun. Oh. Okay po. Nasa Babasa GC na lang daw. po ng message ko po. Thanks. Nasa GC naman daw. So talaga. Hindi po ako nire-reply yan eh. Akala ko wala. Ayan, questions po. Any questions? May questions po ba tayo? Pala ng May projector pa ba tayo? May alam ka ba kayong gumagamit ng ng AVR ng 8 o'clock ng morning? $8 a.m. May gumagamit ba ng AVR ng 8 a.m.? Nasaan ang So, ating necessary proposal, division. Ah.
So may questions pa sila? Or gustong i-clarify? Meron pa po bang hindi malinaw? So, it's not actually gusto ko sabihin na kasi kailangan ng uniform. So, pero nag-uniform point. Dun sa rubrics natin, ano, so nga pala, siya ay madadagdagan, by the way, ano, madadagdagan yung about final pitch, di ba? Kung dati ay need, technical viability, at saka social relevance, ano. So pagdating sa final pitch, merong market viability na, ano. So 25% para dun sa need, 25% para sa market viability, at 25% sa technical viability, and 25% for social relevance. Hindi mo di-inform. Pero syempre, Yun, ano, hindi ko na malimutan. So, ano ko na lang, ilalagay ko din sa classroom yung ano, yung mga lecture sa pitching, ano, at saka yung sa mismong pitch, at saka yung sa executive summary, ano. Itong executive summary ay dadalhin, ano, i-print out, ano. 1 page lang ang ating executive summary, ha. Ma'am, paano po yung food ng paano? Oo, merong food, yun nga pala, pag-uusapan, ano, kasi hindi pa nakakaano dun sa midterm, hindi ko alam kung magkano yung matitira. And then, sino kaya ang ano, pwedeng mag-asikaso for 14, 21, at 28? Yung magbo-volunteer ba, just in case? Paghahati-hatian na lang din ulit. Siguro ano dito sa ano sa GC para isa na lang din yung ano, konti lang din yung mas makakatipid yung gastos kapag yung panglahatan na i-divide na lang sa ano. Siguro ko-computein muna to just in case, and then may maningil, ano, yung mga CFO, ano, i-check kasi half day lang naman dun sa 21. So, basically, ano, wala nang merienda dun sa hapon. So, i-check ito. Ipapacheck ko kung ano. Nasa na ba yung ano? Again, yung sa executive summary, ano, dapat siya ay 1 page lamang. And then, saan na ba yung pitching ko? Pitching PPT, ito ba yun? Meron ba itong laman? Mamaya wala. Asan yung PowerPoint? Ano? Oh my God, wait lang. Delete. Nasaan na yun? Ano ba yan? Classwork. Reuse. Nasaan na ang tungkol sa pitching. Pitching. Ito ba yun? May laman na ito. Ayan, meron. Post.
And then the use post, final pitch. Ano ba to? Ba't ganun? Okay. Assign. Okay. Ano pa na hindi ko na ano. May nakalagay ba dun sa executive summary? Parang walang attachment. Wala, ba't nga walang attachment? Wait lang, nasa ng attachment nito? Uy, saan ka napunta? Ito. Saan nandun to? Okay, wait lang. I-upload ka lang, guys, yung example ng nasa na siya. Parang hindi limited na slash web of science. Upload ko lang din itong ano. Wala palang laman itong executive upload. Sample. Browse. Peer review. Parang limited na. Parang specific times of Share ko din ano. Ang ano lang po dyan is yung study before and then yung ito po yung topic of the study, sabi po sabi So ayan, kita nyo, one page lang siya. Ayan na, yung ating executive summary ay one page lang siya. Okay? So, ito yung example lang ha. Example lang siya. Yan. So, nandito yung problem, solution, target market, marketing strategy, competitive advantage, business model. So, one page lang yung inyong executive summary. Okay, so dadalhin din yan sa face-to-face na teaching. Okay, ano pa? May questions pa? Ilagay ko na ba yan sa ano? Siguro ano, sino ba dito sa group 7? Sino ba ang group 7? Tingnan ko nga, group 7. Sino ano? Group 12. Sino ang group 12? Group, and then 39. Sino group 39? Group 39. Okay. Good evening, ma'am. Ask from prototype. Ano yan? For prototype raw po, kahit anong materials daw po na pwedeng namin gamitin if may restriction daw po ba? Anong ibig mo sabihin? Paki-explain po ng konti. Hindi ko masyadong magets yung inyong sinabi. Ano po yung... Pa-explain naman po. 29. Sino 29? Good evening po, ma'am. Kung halimbawa po, may minimum po na like kung gagawa po kami ng prototype ay kahit hanggang ganitong dimensions lang po or kung gamit po ay let's say recycled materials po, ganun. Kung may ganun na requirement po kayo. Siyempre, pag prototype, talagang ano lang siya, yung maliit lang naman. Tapos,
Kasi depende, ano bang klase yung sa inyo para mabigyan ko kayo ng ano, baka mamaya sabi ko maliit tapos hindi na sobrang miniature pala, hindi na parang hindi na ma-identify doon kung alin yung mga ipo-push na button, ganyan. So ano bang klaseng ipo-prototype natin para at least mabigyan ko kayo ng idea? Yung sa amin po kasi, hindi po siya parang, ah, yung hindi po siya parang product lang. Siya po ay parang system na related po sa cladding. Yung sinasabing So ano yung gagawin nyo dapat? Yun iniisip ko po namin if yung kung anong, kung paano po yung prototype kaya po na-ask din po namin if kayo o sila. may requirements po kayo for the Ano yung, ano or mismo, kami na ano, po ang bahala. ano mismo yung, sabi mo nga sa akin para maano ko gagawa ba Parang kayo ng bricks ba yan? Hindi. Ano ba yan? para po siyang permeable road system po. So parang ano siya, yung, Parang nasa ilalim po siya ng lupa, gano'n. oo, yung parang ihahalo, ganon. Parang gano'n po, parang by layer po siya. So ayun. So anong ipapakita nyo? Ang balak nyo ipapakita nyo? Kunyari ay yung layer ng lupa, ganon. Pwede po option din po siya. Mm. 19. Yung parang sure lang. So, depende kasi din sa inyo. Kunyari, yun nga, ano ba yung mga materials yung gagamitin? Just in case. Kunyari ay, kung layer siya, pwedeng siyang, kunyari, naka-aquarium. Ano yung sa aquarium, di ba? Parang glass type. Parang may square box kayo. Hindi ko, ito lang ay naiisip ko, hindi ko alam kung tama yung, kunyari yung glass type, sa ilalim, naglagay kayo ng clay, tapos white sand, tapos, o kaya clay, o kaya pwede kayong gumamit ng clay, yung mga clay dough, hindi ko alam kung ganun ba yung, nyo, kung ganun ba, na kulay orange, tapos yung sunod kulay gray, tapos yung isa kulay white, ganun. Clarify po, teka lang, wait lang. Parang ganon. Kung tama yung nasa sa isip ko ha, kung ganon yung magiging aspeto ng sa final, yung kung tunay, parang may iba't ibang kulay ng layer, tama ba? Ganon ba? So, Ganon nga? Parang gano'n po. Ayun, siguro pwede kayong gumamit, kung hindi, sa inyo, kung meron kayong mga clay, kung meron kayong mga clay, siguro yun, ipagpatas-patasin, tapos, para lang makita yung layers na, ito yung sabi ay, ito yung mag-filter or ito yung suporta na gawa sa ganitong, Okay po. ganon. Pero kung meron kayong ibang idea, okay lang din, Pero yun lang yung nasa isip ko, Kasi baka mamaya, pag pinindot-pindot, minsan may ibang panel na, ba't ang lambot nito? So, hindi ko alam. Ganon. So, hindi ko alam, bahala kayo. Basta, kaya nyo yan. Basta i-layer, kung gusto nyo ipakita yung layer, so, gawa nyo ng paraan. Kunyari, pwede namang hindi clay, pwede naman kunyari ay ano ba? Styro, tapos mamaya papel, tapos pulp paper, gano'n, or depende kung ano yung pwede nyong i-represent. Pwede namang hindi totally gano'n, pero parang kunwari lang gano'n. Pwede din naman na lang din siya, kahoy-kahoy, na kawayan or bloke-bloke ng kahoy, tapos pipinturahan nyo lang. Depende kung anong gusto niyo, pipinturahan niyo lang siya. Ito yung ganito, ito naman yung layer ni ganito, ganon. O kaya pala ay foam, kasi parang sisip-sipin, di ba? Tama ba? Parang foam siya, hihigupin niya yung baha, tama ba? May ganong part po. Ayun, so siguro may layer kayo ng foam, na parang foam, kasi nga,
yun yung mag-a-absorb ng tubig, parang gano'n. So, bahala na kayong i-represent yung ano, basta i-explain nyo na lang na gano'n yung parang yung pinaka-function niya at saka yung parang somewhat like na ganyan ang itsura. Ganyan. Okay po, ma'am. Thank you po. Ayan, okay na. At tapos clarify, ano to? Clarify ko lang if prototype po na ipinapakita ay 3D model. Okay lang din naman. Pwede rin naman 3D model. Basta maganda din sa ano ba yan? Ano product nyo yan? Na ito 3D model. Nasaan to si Mary? Mary? Ma'am, hello po. Rinig po ba ako? Yes po. Ma'am, bali po kasi yung project po, yung maging parang project po namin ay parang pader po. Okay lang po ba if ang prototype po ay like 3D model po nun? Parang yung naka-CAD po or naka-Blender po. Anong function niya? Actually, parang same lang din po dun sa previous group po na ano, for flood control din po. So, Opo. 3D model. Pero dapat parang may konting simulation yun na parang ipapakita nyo, kunyari kung i-absorb niya. Pwede rin naman. Okay po, ma'am. Thank you po. Tapos ano to, good evening po ma'am. Medyo same concept po ang product namin na iba pa pa dun si kay Agustin na to. Ask ko lang if okay lang po na walang physical. Plano po namin ay 3D, saka fluid flow simulation. Ayan, fluid flow simulation, okay lang. Okay lang din naman, pwede din naman. Possible din naman yan. Kung gusto nyo. Okay lang din yan. Basta ipapakita yung function na inabsorb nung inyong pader or kung ano man yung material nyo, pwede din yan. Okay lang din. Okay, ano pa? Question? May question? Again, tapos bukod ang grade ng prototype natin ha, dun sa nabanggit ko. So, may meter pitch ka, tapos nakabukod yung grading dun sa ng inyong minimum viable product nga pala. At saka ng executive summary. May question pa? Nasend ko na ba sa classroom ang mga dapat isend? Ayan, siguro nandiyan. Kita nyo na, pati yung sample nung sa ano. Again, hindi nyo na kailangan ditong mag-ano ha. Ano pa ba ako nakalimutan? Siguro dapat isend ko din ang ano. Siguro ilagay ko din ang ano, schedule, ano time. Paano ba to? Copy. Pwede ba to? Copy, control C. Tingnan ko nga. Ay! Oh my God, sorry. Hindi maganda yung pagkakaano. Okay. Cancel X. Yung kinapi-paste ko ay hindi siya. Tingnan natin. Ano ba yun? Hindi maayos yung yung pinaste ko dun sa schedule ay iba. At ganun, na iba ang schedule. May questions pa po tayo? Clarification? Huwag na po kayong mahiya para malinawan kayo. Gusto ba? Yung sa food ay message ko na lang muna kasi may isang assignment pa pala ako. Wait lang. Day 1 teaching. Hindi pala yan. Nasaan na ba yun? Ano ba yan? Nagulo kasi ako ng patas na.
Need ma'am. I think yung YLB Ala, nagugulo talaga siya, sorry. Nasa ano na naman yun. Ayaw niya na. Okay na siguro. Sige. Questions pa? Nagugulo. Nasa GC na naman yung schedule ng ating ano, 'di ba? Ng ating November 14, 21 at 28. Ayan. So yun sa pagkain na lang ay ano na lang natin. Tingnan muna kung paano ito. Check muna kung may matitirang pera dun sa feeling ko may matitira pa naman pera. Siguro, saka i-compute na lang ulit ng bago kung magkano yung, siguro konting dagdag lang siguro. Kasi may, for sure may tira pa dun sa midterm pitch. Hindi pa lang nakakaano. Yaude siguro, gusap na lang tayo bukas siguro, Yaude. O kahit sa, messenger or via phone para ma-compute at kung may tira. Tapos, computein ulit itong sa final pitch. And then, siguro by, tomorrow, siguro magkakaroon na siguro ng, ano ba yan? Or next week. Ayun na, hindi ko kayo mamimit tomorrow, tsaka sa 24. And then, 31 ay wala yata ding klase dahil holiday na yata yon. And then 7, binibigay ko pa rin yun sa inyo para sa mga paggawa ng inyong pitching, 7. So 14 talaga tayo mag-start, face to face. At saka sa 21 face to face din, lalo na dun sa mga grupong. Dun sa 14, kahit yung mga groups lang talaga na 16 groups ang makipag-coordinate pumunta. And then sa 21 yung 8 groups naman na sasalang. And then 28 ay yung last 16 groups na mag-represent. Yun po. So again, yung 17, 24, 31 ay para sa pag-prepare ng inyong final pitching at prototype. And then, reminder, I think October 24 yung inyong business model canvas na presentation, video presentation, i-upload, huwag kakalimutan. Okay? Clarifications, questions, meron pa po ba? Okay na po? Okay. So, kung okay na, so, yun. Thank you so much sa inyong pag-aantay. Hindi ko in-expect na papatawag ako ni BP. Kaya medyo na-late ako. So, yun na po, so dito na po nagtatapos ang ating So, see you on November 14, 21, and 28. Para sa ating final pitch. Thank you. Thank you po, ma'am.